Nag-organisa ng bisita iglesia ang MMDA sa pamamagitan ng Pasig River Ferry System ngayong Lunes Santo. May ulat on the spot si Jay Sabales. Jay? Pia, nagpapatuloy po ang inorganisang bisita iglesia via Pasig Ferry ng MMDA sa mga oras na ito ay naririto nga tayo sa harap ng Manila Cathedral, ang pinakahuling simbahan na kanilang bibisitahin. Mag-alas 7 ng umaga nang mag-take off ang isang ferry, sailboat at dalawang speedboat mula sa Guadalupe Ferry Station para sa bisita iglesia through Pasig River Ferry System. Habang sakay ng ferry ang mahigit 30 miyembro ng MMDA ay nagro-rosaryo na nga sila, kabilang si MMDA Chairman Francis Tolentino. Mula Guadalupe Ferry Station ay tumungo ang grupo sa Santa Ana para magsagawa ng Stations of the Cross sa Our Lady of Abandoned Church. Mula sa Santa Ana ay muling sumakay sa ferry ang grupo at tumungo naman sa PUP Ferry Station kung saan ang pinuntang simbahan ay ang Sacred Heart of Jesus. Mula naman sa Sacred Heart ay muling sumakay sa PUP Ferry at tumungo naman sa Plaza Mexico Ferry Station. Pero bago pa makarating doon ay sumampa ang Coast Guard sa aming ferryboat at pinapatay ang mga kamera dahil sa pagdaan sa Malacanang Palace. Pagdaong sa Plaza Mexico Ferry ay dumiretso na sa Manila Cathedral upang tapusin ang isinagawang Stations of the Cross. Ayon kay MMDA Chairman, ginamit nila ang disenyong ginawa ng mga Kastila kung saan ang mga binisitang simbahan ay malapit sa Ilog Pasig at pag nag-travel gamit ang ferry papunta sa bawat simbahan mula sa mga ferry station ay tumatagal lamang ng 15 minutos. Pinag-aaralan na ng MMDA, DOTC at Pasig River Rehabilitation Commission ang iba pang pwedeng gamit sa Pasig River tulad ng ferry. Ngayong buwan nga raw ay 5 ferry stations ang planong buksan sa publiko. Kabilang na dito ang Pinagbuhatan Pasig, Guadalupe Makati, PUP Santa Mesa, Plaza Mexico Manila at Escolta Manila. Di raw dapat lalagpas sa 50 pesos ang pamasahe. Ang travel nga raw mula Guadalupe Station hanggang Escolta Manila ay tatagal lang ng 35 minutes kung dire-diretso. Bukod pa sa 5 terminal na bubuksan ay maglalagay din sila ng signages sa 20 recognized historical heritage sites. Within this year daw ay nais nilang mabuksan ang mas maraming ferry stations, depende sa kagustuhan ng publiko. Pinag-aaralan na rin ng DOTC ang posibilidad ng pagkakaroon ng biyahe mula Pasig hanggang Laguna gamit pa rin ang Ilog Pasig. Ginagawa naman ngayon ng paraan ng MMDA ang ilang problema na nakikita sa Ilog Pasig. Bukod kasi sa pwedeng daanan ng ferry ang ilog ay maganda raw ang itong alternatibong ruta paikot ng Metro Manila. Simula sa Guadalupe Church hanggang makarating ng Manila Cathedral, tatahakin yung Pasig River gamit yung iba't ibang ferry at maraming dadalo mga religious. So para ipakita lang na maraming paggamit ang pwedeng makamtan kung gagamitin ang Pasig River. At sa mga oras nga na ito, natapos na yung pinakaunang batch na nagawa ng Bisita Iglesia. Ngayon naman, hinintay natin yung pangalawang batch ng mga nagbisita Iglesia. Mahigit 100 ng mga ito, comprising ng iba't ibang religious groups. Samantala, meron na daw 9 na kumpanya ang nagpakita ng interes sa pagkakaroon ng ferry dito sa may Ilog Pasig. At yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jay Sabales.